Bangan ang pagbuhos ng ulan. Sa Barangay Baysa, nakahanda na ang mga balde at palanggan ng ipansasalok sa tubig ulan. Si Roy Nicomedes, nakapagpuno ng 7 drum ng tubig, pero di raw ito pang matagalang solusyon. Di naman maaasahan ang rasyon mula sa mga water tanker. Pag may rasyon naman, hindi naman isang beses lang yung hindi na bumabalik ko yung truck. Kunti lang nakakakuha. Minsan mineral po, na namin, pinapanghugas sa plato. Mineral water, ang yaman naman po. Oh, wala naman po tubig eh. Oh, Panligo ganun din po, paunti-unti lang, dalawang tabo po. ng mineral water. Paliwanag ng Maynilad, muli na naman kasing bumaba ang water level sa Angat Dam, kung saan kinukuha ang 97% ng tubig sa Metro Manila. Kaya ang dating 17 barangay na walang tubig, umakyat na ang bilang sa 36. Patuloy naman daw ang pagrasyon ng tubig ng mga water tanker, habang inaapila nila sa National Water Resources Board at MWSS na dagdagan ang alokasyon nila ng tubig. Kung nais magpa-deliver ng tubig, tumawag sa 981-3406 hanggang 3409 o sa 981-3443 hanggang 3448. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Lumakas ang bagyong Esther habang patuloy na kumikilos papuntang Japan at kaugnayang balitang yan, makausap natin si Rene Pasyente, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Rene. Ay, magandang umaga naman, Igan, at sa mga kasamahan natin dyan. Okay, may epekto pa ba sa Pilipinas yung bagyong Esther? Ngayon papalayo na siya. Igan, ang ang epekto ito yung pinag-ibayo ng bagyong Esther, ang habagat. Kaya yung kanlurang bahagi ng Luang, buong Luzon, lalo na ang kanlurang bahagi nito, ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Habang papalayo siya, inahatak niya naman yung habagat. Opo, habang ito ay papalayo, ang habagat naman ay aakyat din. Ang yung northern and central Luzon na lang din ang mapiktuhan. Yung biglang ulan sa Metro Manila maghapon, tsaka kanina madaling araw, habagat na to, Rene. Opo, habagat po yon. So ngayong araw, may epekto pa rin yan. Meron pa rin po mga pag-ulan dito sa Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi. May binabataban kayong low pressure area, Rene? Sa ngayon, Igan, wala pa tayong namataan pero maraming mga kaulapan dito sa may east of the Philippines. So, binabantayan natin kasi posible magiging isang low pressure area naman yon. Okay, Rene, salamat. Welcome po. Rene Pasyente po, weather forecaster ng Pag-asa. Sa Marinduque, isang cargo ship na may lulang steel bars ang iniulat na nawawala sa dagat sakop ng Dos Hermanas Island. Ay sa Philippine Coast Guard, may sakay na 16 na tripulante ang MV SF Fighter. Galing ito ng Maynila at naglalayag papuntang Cebu. Dang masiraan po, mawalan ng radio contact matapos makasagupa naman ng malalaking alon sa dagat. 3 barko at isang eroplano ang responde para tumulong sa paghanap sa nawawalang cargo vessel. Samantala, mas nakararaming manggagawa ng Hacienda Luisita ang pinili po ang stock distribution option kaysa lupa sa naganap na referendum para sa compromise agreement. At kaugnay ang balitang nga, makakasama natin live sa studio si Atty. Tony Ligon, tagapagsalita po ng Hacienda Luisita Incorporated. Tony Ligon, good morning. Magandang umaga, Igan. Kumusta tayo dyan? Mabuti naman po at kakamustahin din po namin yung naganap po na, referendum, plebiscito, ano ba tawag dyan? Well, pwede mo rin masabing referendum or plebiscito, subalit ang pagkakaiba lang, hindi naman ito labanan ng kung SDO or land distribution. Sapagkat dito, ang naganap, Igan, kung ano yung piliin nila, makakamit nila. At anong resulta, Atty. Ligon? Well, tama-tama yung title ng programa, unang balita, unang hirit. Kayo unang makakaalam na out of the 7,442 who voted, 7,300 ang in favor of the stock distribution option pa rin. Okay. So, lumalabas sa mga 98% ang for the stock distribution option. Pero yung 2%, hindi naman paalisin dyan, ano? Tutulong. Ay, hindi. Yung 2%, mag-i-stock option pa rin sila. Gano'n? Hindi, ang 2% nangangahulugan, ang gusto nila, mapasa kamay nila yung lupang equivalent of their shares. Ano? Okay. So, ipamamahagi yun. At okay. may pagkakataon pa rin naman na kung sakaling halimbawa, biglang sabihin nila, ay, hindi naman pala namin, bibigyan din sila ng chance. Hindi naman pala namin gusto yung ganyan set up. Kasi ito naman, hindi ito final. Alam naman natin, sinabi natin, itong lahat ng ito, papadaanin ng proseso sa ating hukuman. Ayun na. May haharang daw dito sa hukuman,
Illegal daw po ito, ayon doon sa isang paksyon naman ano, ng mga manggagawa dyan sa asyenda. Ang sabi nga natin dyan, Igan, alam mo, ang ating umiiral na sistema, demokrasya, lahat respetuhin natin, pakinggan natin. Pero siyempre, ang mahalaga at ang pinaka-importante, yung nakararami ang susundin. Ano pinakamagandang nilalaman nitong compromise agreement na ito? Ang pinakamagandang nilalaman nito, dito, hindi katulad ng sinasaad sa batas na kapag ang isang manggagawa o magsasaka ibibigyan mo ng lupa, kailangan mo pang pagbayarin yung magsasaka o manggagawa. Dito, mabibigyan mo siya ng lupa or shares of stocks, siya pang binibigyan mo ng tulong, no? So ibig sabihin libre, no? Kasi ang batas natin, land reform hanggang sa comprehensive agrarian reform, ang pamamahagi ng lupa ay hindi libre. Yan ay may karumpatang bayad. Pero dito sa nangyaring itong compromise agreement, walang obligasyon, walang salaping ibibigay ang mga manggagawa o magsasaka upang makamit yung anumang kagustuhan nila. Pero tawag din sa akin landowner, ganun ba? Sa stock distribution. Oo, sa stock distribution, you're also a landowner sapagkat ang pagkakaiba mo nga lamang sa halip na titulo ng lupa ang hawak mo, titulo ng shares of stocks. Yung shares of stocks, ikaw ay may-ari ng kumpanya, ang may-ari ng lupa naman, yung kumpanya. At nandun naman sa saligang batas natin yan, at pati dun sa umiiral na batas, na yung social justice o yung pangkalahatang hustisya or dun sa agraryo, hindi naman nangangahulugan na kailangan physically mayroong kang lupa. Ang pinakamahalaga dito sa social justice provision natin, sa saligang batas, yung mapataas mo yung antas ng kabuhayan ng magsasaka o manggagawa. At sinasabi rin dyan na yung agraryo, yung reforma, hindi naman physical din na pamamahagi lang ng lupa. Meron tinatawag na collective ownership o corporate ownership. Nandyan yan sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Okay, Attorney, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat, Igan. Attorney Tony Ligon, tagapagsalita po ng Hacienda Luisita Incorporated. Pagtama ng buhawi sa Minnesota, nakunan po ng video. At US First Lady Michelle Obama at anak na si Sasha nakipagtanghalian sa royal family ng Espanya. Pagpauli, tutok lang sa unang balita.